kung pinag-resign po nila ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Ako na yung sasagot, madam. No? Yung taong bayan. Kasi yun yung panawagan ng taong bayan. Simple lang naman yung isasagot mo dyan, madam. Kung makakauwi po yung dating presidente, syempre magbibigay din yung palasyo ng security sa pag-uwi ng dating presidente. Ito, inulit lang yung question kasi nga, alam nila na hindi mo na sagot ng tama. Yung mga kababayan, may re-reactionan lang tayong video ni Claire Castro, no, na yung mga sagot niya sa mga tanong ng mga media natin dyan sa Malacanang. And ito, tignan na lang natin kasi parang ang layo talaga ng mga sagot. Kaya kung ikaw yung nanonood, matatawa ka. So ito muna, titignan muna natin, guys. Saan po ba nakukuha itong mga kwento na ganito? Saan po nakukuha ang pagkukumpara kay dating Ninoy Aquino? Saan nakukuha yung mga threats? As a matter of fact, hanggang ngayon, yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. So, saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Okay. Sunod na tanong. So ito yung tanong. Yan, may magtatanong na dyan. And di ko alam kung ano yung mga reaction ninyo. Kaya i-comment nyo na lang kung ano yung mga maging reaction ninyo sa mga sagot ni Attorney Claire. Attorney pa naman, pero parang hindi nag-study ng history. Tingnan natin. Maricar Sargan, Brigada FM. Good morning po, Yusek. Sa pagtitipon din po sa The Netherlands, nabanggit po ni VP Sara sa kanyang speech, as I quote, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan ng buhay mo, magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Ang linaw nun, ang linaw na kung uwi si former President Duterte, parang maging Ninoy yung story ng buhay niya. 'Di ba? Parang maging Ninoy kasi yun yung sinabi ni ni Inday. So ngayon, ito yung sagot ni Diyos ko, spokesperson pa naman. So ito, papakinggan natin, guys. Any reaction po from the palace? Ito daw yung reaction ng palace. Inahahalintulad ba ni VP Sara ang kanyang ama? Kaya sa yumaong Ninoy Aquino? May sinabi ba doon na inihahalin tulad? Yung mga kung ano-ano pa. Ang linaw lang sinabi doon na mapapareho ka. Ang tanong doon yun yung tanong baka katapusan na ng buhay mo, mapapareho ka kay Ninoy. Ano bang nangyari kung uuwi? Yun lang naman Doon sa airport, hindi mo ba nabasa sa yan? Or hindi mo ba nabasa ko sa libro kung anong nangyari? Or hindi mo ba nakita sa balita? Di ba attorney to? Hindi naman nagtatanong lang. Attorney ka, alam mo. O may pinagtatakpan ka lang. Parang hindi po natin nadinig noon na inahilin tulad ni dating Pangulong Duterte ang sarili niya kay Ninoy, kung hindi kay Hitler. Hindi naman talaga. Ganun po siyang sinabi mismo. Sinabi pa niya dito. And I quote, Hitler massacred 3 million. Actually, it's supposed to be 6 million Jews. Now, there is 3 million. What is it? 3 million drug addicts? In the Philippines, there are. I'd be happy to slaughter them. At least, if Germany had Hitler, the Philippines would have me. So, napakalayo pong ipakumpara ang sarili. Ay, Diyos ko, ang layo. Ikumpara ang dating Pangulong Duterte. Ang layo ng sagot mo, madam. Anong nangyari? Yan ba yung sagot ng taga-palas? Kay Ninoy Aquino, hindi nagkaroon ng anumang record
ng Ito, mass inulit murder pa ha. Ito, inulit pa. or crimes against humanity. Mas ninais po ni dating Pangulong Duterte na inkumpara ang sarili niya kay Hitler. Mas maganda yung kay Tatay Digong kasi nga addict lang yung tinatarget, 'di ba? Addict, mga drug pusher, mga kung ano pang mga drug syndicate diyan, 'di ba? Kaysa ngayon pinoprotektahan yung mga addict. Yan yung problema ng Pilipinas ngayon at hindi binabalita yung mga nangyayari ngayon. Alam nyo ba 'yon? Kalat na kalat sa Facebook. Ang maaasahan mo na lang talaga ngayon yung mga vloggers na lang. Yung mga nag-a-upload na lang, doon mo na lang makikita na may mga patayan na, may mga addict na ganito. Protektahan nyo yung mga addict, ma'am. Nako. Yan yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Mas may boses pa ang mga addict kaysa mga matitinong Pilipino. Kaya nga nakakatakot lumabas ngayon. Kaya yung mga anak ninyo, ingatan nyo po. Kung lalabas man sila, bigyan nyo ng curfew. Kasi hindi mo na po talaga safe yung panahon ngayon. Sinasabi ko sa inyo. May tanong po. Balikan ko lang yung tanong ni Ito. Binalikan pa. kanina. Ito ang tanong kasi dyan, bakit binalikan pa yung tanong? Ito lang naman simple. Hindi sila satisfied sa sagot. Kasi alam ng mga media dyan, alam ng mga nagtatanong dyan na ang layo ng sagot ni spokesperson. Ang layo ng sagot, Diyos ko. Diba? Hindi niya na-gets. Regarding yung sa pag-compare kay dating Pangulong Duterte kay dating Senator Ninoy Aquino, yung statement kasi ni Vice President is more, I think, on the security ng dating Pangulo sa pag-uwi niya sa Pilipinas. And I quote yung sinabi niya. Buti pa yung mas mabuti pa, ito na lang yung naging naging spokesperson ng Malacanang kasi alam niya kung ano yung sasagot Kasi yun talagang inulit niya yung tanong. Kasi alam niya mali yung sagot. Sabi ko, yung parang spoon feeding na nga lang Ayan parang ang ginawa nito, spoon feeding na lang kasi yung protection pala ang ibig sabihin. Tuhan mo na Pero ang sagot, tignan nyo. Pakinggan nyo. Yan din katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Jr. ka. At sinabi niya sa akin, kung ganyan ang kapalaran ko, so be it. Ang question ko po, ma'am, is if there are enough grounds for the Duterte family to fear for the life of the former president, in case or na umuwi ang dating Pangulo dito sa Pilipinas. Yun na nga po nakakapagtaka Saan po ba nakukuha itong mga kwento na ganito? Saan po nakukuha ang pagkukumpara kay dating Ninoy Aquino? Saan nakukuha yung mga threats? As a matter of fact, hanggang ngayon, yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. So, saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. Diyos ko, madam. Pakinggan mo yung question, madam, Baka gusto mo i-replay yung anong tawag dito? Yung tanong. Para at least man lang makapagsulat ka na, ito yung isasagot ko. Susunod, kung may mga ganyan, madam, siguro gawin mo, mo na lang, anong tawag doon, parang scripted na lang ba na, ito yung itatanong nyo kasi ito yung isasagot ko. Para kasi kung i-on the spot ka, parang hindi mo alam kung ano yung isasagot mo Ang layo kasi ng mga sagot mo sa mga tanong nila. Yes, madam, promise, ang layo. Kahit simpleng kahit hindi attorney yung nandyan, kung itatanong, itatanong lang naman kung secure ba ang pag-uwi. Di ba? Magbibigay din ba kayo ng security
sa pag-uwi dating Pangulo, di ba? Ay, Diyos ko. Simpleng tanong, hindi masagot-sagot. Oo, madam, huwag masyadong halata, madam. Pilipino din si Tatay Digong, madam. At ang government, 'di ba, to protect to protect the Filipino people. Parang hindi na 'yon yung nangyayari ngayon. Iba na ang nangyayari. Ano bang nangyayari sa bansa natin ngayon, sa bansang Pilipinas natin ngayon? Kaya nga yung mga tao, hate na hate ngayon yung government, yung mga administrasyon nang dahil din sa pinagagawa ninyo. Ako. Pag-compare kay Ito madam pakinggan mo, pakinggan. dating Pangulong Duterte kay dating Senator Ninoy Aquino, yung statement kasi ni Vice President is more, I think, on the security ng Diba? Pakinggan mo. dating Pangulo sa pag-uwi niya sa Pilipinas. And I quote yung sinabi niya, sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi yan din katapusan ng buhay mo, magiging Ninoy Aquino Jr. ka. Simple lang naman yung isasagot mo diyan, madam. Kung makakauwi po yung dating presidente, syempre magbibigay din yung palasyo ng security sa pag-uwi ng dating presidente. Kasi nga, isa din siyang Pilipino at isang siyang namumuno dati. Ganyan na lang, madam. Sana sugarcoat na lang, madam, para medyo hindi halata. Galit na galit kayo sa mga Duterte. Ganun na lang sana. Wag nang marami kang pautot, marami kang sinasabi. Ang layo. Di, attorney ka, pero hindi mo na, ewan ko, alam ko, matalino ka. Syempre, aabot ka ba sa pagiging attorney? Ewan ko, madam, kung anong nagpipigil sa'yo, pero parang, halata eh. Napakasimpleng tanong eh. Diba? Nandun na yung sagot eh. Parang sinubo na lang sa'yo na ganito. Napakasimple, Diyos ko. At sinabi niya sa akin, kung ganyan ang kapalaran ko, so be it. Tapos, ito, inulit lang yung question kasi nga, alam nila na hindi mo na sagot ng tama at hindi mo nagigets. Isipin nyo, guys, attorney yung speaker, ha? Parang naging speaker ka lang dyan para sumikat yung mo, madam. Yung YouTube channel mo. Di, tatanong ko na lang, ilan ba yung napanalo mong kaso? Di, naano ko lang, ha? Siyempre, attorney ka. Siyempre, attorney ka, madam. Di, magtatanong ako, ilan bang napanalo mong kaso, madam? Parang, kung ganyan man lang lagi yung mga sagot mo, parang halatang natatalo lagi yung mga client mo. Hindi naano ko lang kung ganyan lagi yung sagot niya. Attorney siya eh. Matalino siya, guys. Ang question ko po, ma'am, is if there are enough grounds for the Duterte family to fear for the life of the former president, in case or na umuwi ang dating Pangulo dito sa Pilipinas. Na nga po nakakapagtaka eh. Saan po ba nakukuha itong mga kwento na ganito? Saan po nakukuha ang pagkukumpara kay dating Ninoy Aquino? Saan nakukuha yung mga threats? As a matter of fact, hanggang ngayon, yung sinasabing threats kay VP Sara, hindi pa rin po na ipapakita sa NBI at saka sa PNP. So, saan lamang po ito nakukuha? Kailangan po natin kasi ng mga materyales, ng mga ebidensya bago po magsagawa ng ganitong mga klaseng statements. Wala pong katotohanan yan. Sa papong tanong mula kay Clisel Pardilla, PTV. Kay Ian Cruz mula, GMA. Ma'am, good morning po. Ma'am, dun sa rally sa... Hindi, natatawa na lang ako, guys, dito kay Attorney Claire. Grabe. Parang may nagpipigil kay attorney. Ewan ko sa'yo, attorney, no, na ito, nag-stick ka doon sa tanong, pero hindi ka doon hindi ka kumuha doon sa statement. Yung statement sana, yung sasagot, kinuha, parang doon ka magbe-base eh.
Ewan ko. Nako. Dahig, nabanggit po, sinabi po ng mga crowd doon na mag-resign na si PBBM at sabi ni Ito VP pa. Sara, o kayong nagsabi niya na hindi ako, Marcos resign. Bakit ba kailangan ng resign? Dahil hindi mo pinapakita sa taong bayan na maayos kang mag-isip at kaya mo ang mamuno. Ano po ang tugon ng administrasyon? Kung pinag-resign po nila ang Pangulo, sino po ba ang makikinabang? Sino makikinabang? Ako, alam ko ang sagot niyan. Alam ko ang sagot. Ang makikinabang kasi hindi na nagugustuhan ng mga tao at panawagan yan ng mga taong bayan na BBM resign. Ako na yung sasagot, madam. No? Yung taong bayan. Kasi yun yung panawagan ng taong bayan. Kasi nararamdaman nila na hindi maganda ang pamamalakad ng administrasyon ngayon. Yun yung opinion ko yun. Siguro hindi nagkakalayo yung mga opinion nila at opinion ko. Kasi yun yung nararamdaman ko. No? So, sino ang makikinabang? Yan yung tanong mo. Taong bayan. Anong sagot mo dito? Kahit sabihin po ni VP Sara o kayo nagsabi niyan, siya pa rin po ang makikinabang. Bakit siya makikinabang? O sige, sabihin nating vice president siya. Maging siya ba? Oh my God! Tao ang nagpaupo. Taong bayan ang nagpaupo kay BBM diyan sa Malacanang. Ngayon, sinisigaw ng tao na BBM resign. Kasi hindi nila gusto ang pamamalakad. Yun lang naman yun, madam. Ang magbibinipisyon yan sa sagot mo, hindi po si Inday Sara, madam. Taong bayan. Kasi, ito hindi ko naman sinasabi na perfect si, Inday Sara, si Vice. Hindi ko naman sinasabing perfect. Kasi kung makikita nila na hindi rin maganda ang pamamalakad ni Inday Sara, syempre isisigaw din yan ng tao. Na mag-resign ka na. Kung hindi maganda. Kasi yung sa administrasyon ngayon, to be honest, hindi maganda. Hindi lang ako, vlogger lang ako, madam, pero maraming mga professional dyan na nagsasabi na hindi talaga maganda ang pamamalakad ninyo ngayon ng administrasyon. Isa lang ako sa mga nagsasabi, pero simpleng mamamayan lang po ako, hindi po ako professional. May profession po ako, pero at saka may ID ako, professional driver lang. Magaling kang kupal. Ganun lang po yun kasimple, madam. Para kasing talagang halatang inaatake mo pa rin yung si Vice sa pinagsasabi mo. Ang magbibinipisyo, sino magbibenefit sa pag magre-resign si BBM? Si Inday Sara. Ba't si Inday Sara? Sasakit pa nga yung ulo niya Baka yung ninyo, yung kasalukuyang administrasyon, nagbibinipisyo. Yan ba yung ibig sabihin mo? Kasi kung ano yung ito, kung ano yung nai-experience mo habang nandyan ka, syempre yan yung nakikita mo. Yan ba yung nakikita mo sa boss mo ngayon, madam? Ano ko lang. Yan ba yung nakikita mo dyan sa loob ng administrasyon? Ang daming benefits. Di ba? O sinong nahihirapan? Taong bayan. Yun yung nakikita mo Kung ano yung nakikita mo, syempre yun yung sasabihin mo. Nako, madam. Talaga yung isda sa bunganga, nahuhuli. Hindi pa kayo kasi nag-ano doon sa tradisyon ng India na yung ilalagay na lang sa bote. Tuloy natin. Sasabihin po ba na walang kakayanan mamuno? Paano po natin masasabi ito? Kung ang pinapailal po natin ay ang batas. At very transparent po tayo sa anumang mga transaksyon. Hindi po mas kakayanin ng isang tao na mamuno, na maraming inililihim, maraming itinatago, at hindi nagpapakita ng anumang dokumento, more particularly about the funds. Dyan na naman tayo sa confidential pa. Yan tayo
COA na ang nagsasabi malinis si Inday Sara. Ebidensya yung gusto ninyo, ayaw ninyong tignan. Yan tayo eh. Pinagpipilitan ninyo na alam nyo na wala kayong ebidensya. Oh. Kasi ngayon, syempre, alam naman natin, kampi-kampihan lahat kayo dyan sa loob eh. Kayo yung nagbibinipisyo dyan eh. Diba? Kayo yung, kung napapansin ninyo, yung mga nakaupo ngayon, parang sila lang yung yumayaman eh. Oh. Ay, lako. Last question, Clisel Pardilla. Ito, last PTV4. question. Yusek, Senator Bato de la Rosa told you, Miss Castro, akala niyo mga santo kayo. Hindi nakakabuti yung gagawin kung pag-evade ng arrest, pero yung ikabubuti ng bansa ba yung ginawa niyo? How do you respond to that? Hindi, I know. We are not saints. Lahat tayo hindi santo. Isa pa lang ang nagiging santo sa Pilipinas, si St. Lorenzo Ruiz. Dalawa. Sino pa iba yung isa? Kalunsod. Yeah. Okay, St. Kalunsod. Okay, dalawa na. Hindi pa po tayo napapasama doon. And we know that. Mukhang malayo po mangyari yun. Unang-una po, pinapatupad lamang po natin ang batas. Kung pinapatupad ninyo yung batas, legal ba yung legal ba ang pagdala kay PRRD? Diba? Hindi. Diba? Saan nyo sinasabing pinapapatupad nyo lang yung batas? O baka advance mo nang sinabi na hindi tayo santo, ganito, ganyan. Kasi alam mo na may pagkakamali. Naku, madam. Sinabi naman po niya na valid ang warrant of arrest. Pero ICC na mismo nagsabi, na-shock sila. Ang sabi din po natin, bakit natin sinusuko daw ang soberenya? Hindi po tayo nagsusuko ng anumang soberenya. Ano pa ba yung ginagawa ninyo? Sino ba ang naunang magsuko ng ibang parte nating karapatan sa ibang bansa? Tayo po ba? Muli, sasabihin natin, inamin na ni Senator Bato, valid ang warrant of arrest. Siya na ang nagsabi. Kung siya man po ay Valid ba? Sinabi ba? Di ko alam kung sinabi ni Senator Bato yun na valid yung warrant of arrest. Di ko alam. Wala akong narinig eh. Baka kasi hindi ko narinig o hindi ko nakita sa balita. Or sadya lang talaga na hindi na ako naniniwala sa balita. Kasi hindi ko nakita sa SMNI. Alam niyo guys, ito announcement ko din sa mga viewers ko diyan. Sa lahat ng pinagkakatiwalaan kong balita, SMNI na lang. Hindi sa inaangat ko kasi wala naman akong connection diyan sa SMNI eh. Pero ang SMNI na lang po ang nakikita kong totoo nagbabalita. 'Di ba? Katulad niyan, katulad ng ABS-CBN. Ang tanong ngayon, bakit hindi ka naniniwala sa ABS-CBN at saka sa GMA? Hindi niyo ba nabalitaan? Ito yung sagot ko diyan eh. 'Di ba sabi ng mga taga Quadcom resolbahin daw yung mga fake news. Ba't nga hanggang ngayon yung ABS at saka yung Rappler, yung GMA, bakit hindi nila hindi nila pinapahuli na nagpapakalat ng fake news? Katulad ng ito na lang, papakita ko na lang. Hanap tayo ng kasi shinare ko yun eh. Hanap tayo ng isang fake news. Ito na lang, ito. Hanap tayo ng isang fake news na mawiwindang sila. Ito. Fake news. Duterte denied asylum in China before ICC arrest, say source. Who detailed arrest? Diba?
nagpapakalat sila ng fake news. Kasi sinagot na yan ng China na hindi nag-apply ng asylum si dating Pangulong Duterte. Yan yung problema ng media natin dito sa Pilipinas. Ang tanong, nagtitiwala ka pa ba sa mga media? Kasi ako, di na ako nagtitiwala sa mga mainstream media bukod lang sa SMNI na lagi kong pinapanood. Tago, hindi magandang maging modelo ang katulad ni Senator Bato. Na dati nang naging PNP chief. Hindi magiging magandang modelo yan. Sino magandang modelo? Si Tore. Si Tore, yung gagayahin ng kabataan. Ay, nako. Dahil yan po ay nag-iinga niya sa taong bayan na kapag may warrant of arrest, ay kailangan ng magtago na lamang. Okay. Maraming salamat. At dito na po nagtatapos ang Ay, Diyos ko. Ito lang masasabi ko, madam, about doon sa mga pinagsasabi mo. Ito, madam, huwag kang magpigil. No, huwag kang magpigil. Halata kasi nga may tinatabunan ka. And di ko alam kung ba't ikaw yung naging spokesperson dyan ng Malacanang. Siguro andyan ka, para sa akin, andyan ka lang para magpapasikat ka sa YouTube channel mo. Halatang halata ka naman din halatang halata ka din na hindi ka alam mo na, para sa akin, hindi ka karapat dapat na maging spokesperson. Kasi parang wala kang alam. Wala kang alam or nagtanga-tangahan na lang para Diyos ko. Yung yung kay Inday Sara, statement ni Inday Sara na baka baka huling makatulad ka ni Ninoy. Alam naman natin kung ano isa sa kung ganun yung sasabihin, ay yung i-imaginein mo yung nasa airport. Ang lalayo ng sagot mo, madam. Iba talaga. Hindi ko naman sinasabing pero syempre may sahod siya to protect. Ewan ko, madam, kung ikaw man lang yung lagi, kumbaga ikaw yung always na naging spokesperson dyan, di unlad yung Pilipinas, madam, mapapahiya sa'yo. Para sa akin. So, ito na lang po, yan po yung magiging reaction natin at opinion doon sa pinagsasabi ni Attorney Claire Castro, the spokesperson of Malacanang. Palagpagan naman natin yung natin. Diyos ko, madam. So, ito na, yan lang po. And thank you so much kung umabot ka po dito sa video natin. Kung umabot ka po dito sa dulo, please don't forget to like, share, and subscribe. And don't forget to click that notification bell para updated ka sa lahat po ng ating bagong upload. Babush!